tayo isang awitin, dakilang katapatan. Bago tayo mag-start. Okay. Bago tayo. Okay. Amen. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lang. Tulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. At sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, Maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pighating tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailan ay pag-ibig mo'y alay sa akin hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka. Oh Diyos. Amen. Napakagandang awitin at kuwan tayo ngayon, tuloy-tuloy ating ginagawa natin ngayon sa pagpuri sa Diyos. At ngayong umaga, kaya ating buksan natin ang ating Bible at ito yung pag-aaralan natin ngayong umagang ito. Napasarap po na magpuri sa Panginoon, pero lalong napakasarap na pag-aralan ng banal na salita. Tandaan po natin, ang Diyos ang nag-kilos sa bawat isa. Pray natin na mayroon tayong pag-asa sa kanyang Diyos. Wala
walang gagawin tayo kundi magpuri sa kanyang pangalan. Walang ibang gagawin tayo kundi pag-aaralan na yung kanyang salita at matuto tayo kung ano ang binibigay ng Diyos sa ating buhay. Binibigay sa atin. At ngayong umaga ito, buksan natin ang ating Bible sa Kawikaan. Awit. Awit 32 verse 11 hanggang okay. Basahin natin sabay-sabay natin basahin ang awit awit. Sa awit tayo, kukuha. Sinarili ko. Awit 32:11. Kayo'y mga tuwa sa Panginoon at maggagala kayo, kayong mga matuwid. At magsihiyaw kayo nang dahil sa kagalakan, kayong lahat ng matuwid sa Diyos. Amen. Manalangin po tayo. Salamat o Diyos sa oras na ito. Lord, dinadalain namin ng Diyos. Kayo po manguna sa aming buhay. Salamat sa privilege. Salamat sa mga taong ginagamit mo. Lord, dinadalain namin ng Diyos. Ingatan niyo po yung mga kapatiran, mga kamagagawa namin na po yung Diyos. Yung aming mga yung naiwan namin sa Bicol. Lord, ingatan niyo po sila. Sa Kimchi, sino yung mga pamilya doon, yung mga anak ko doon. Diyos yung mga members, patuloy siya ingatan gabayan. Ang Banal na Espiritu magkilos sa amin, O Diyos, kayo po ang manguna sa aming buhay. Salamat sa privilege sa binigay sa amin ngayong umaga ito. Ingatan niyo rin po yung lahat ng mga kamagagawa natin, kamagagawa po namin. At lalo-lalo na yung mga bagong nakapakinig na iyong salita, kayo po ang magkilos sa kanilang buhay. At ang Banal na Espiritu magkilos sa amin. Ibigay kami ng pag-ibig niyo, layo sa ng karamdaman mo kami. Salamat kami sa pag-ibig sa Jesus. Amen. Okay, sa verse sa pinag-aralan natin yan, sabi diyan, magala kayo. Ang ibig sabihin, magala kayo. Anong kwalon? Magala kayo na Magala kayong mga matuwid. Matuwid. At magsihiyaw kayo dahil sa Ang ibig sabihin, kagalakan, kayong lahat magala ng tayo. Pag dumating ang biyaya ng Diyos, pag nag-uumpisa ang biyaya ng Diyos, at nakita mong katotohanan, dapat magala ka, matuwa ka, magpuri ka sa Diyos. Pag sinabing magala ka, magpuri ka sa Panginoon. Nandun yung kagalakan mo sa matagal mo ng prayer, matagal mo ng panalangin, at matagal ka na nagbabasa ng salita ng Diyos, o hindi ka pa nagbabasa ng salita, hindi mo kilala ang Panginoon, at makilala mong bulubusan ng Diyos, ang dapat magala ka. Una, yung kaligtasan na binigay sa iyo. Pangalawa, yung biyaya na eternal life, ay yung eternal life na binigay sa iyo na hindi kailanman mababayaran ng ng pera, anuman bagay sa mundong ito. Sa lumito yung kagalakan mo na ikaw ay nasa Panginoon Jesus. Magala ka dapat doon. Pag sinabing magala ka, yung kasiyahan mo kung dati kang masaya sa mundo, sa pagkamundo na ginagawa, ang dapat maging masaya ka yung napag nandun ka na sa Panginoon. Napakaganda yung binigay ng Diyos sa ating buhay. Ang kailangan natin maging faithful tayo sa harap ng Diyos. Maging faithful tayo sa harap ng Diyos. Tandaan po natin, walang imposible sa Panginoon kung tayo mismo ay magiging faithful sa Kanya. Tandaan po natin, walang imposible sa Diyos. Kaya, ngayong umaga nito, itong pinag-aaralan natin ito, hindi po aksidente, hindi naman tinatawag na saan ka lang na pinulot. Bagos, nakapakinig ka ng salita ng Diyos at sinabi ng Panginoon magala. Alam niyo yung, may gano'n ako ikwento sa inyo, yung si Jesus Christ yung pinako sa cross. Natatanda niyo yun. Yung sabi ng isa, kung talagang tutukang Diyos ka, bumaba ka dyan at isabay mo rin kami, sabi ng isa. Pero yung isa, sabi ng isa, Panginoon, alalahanin naman po ako pag nandun ka na sa iyong karya. Siya'y sabi ng Panginoon, ngayon mismo, isasama kita sa aking karya. Napakalinaw po sinabi ng Panginoon, siya'y nagalak at naniwala at nanampalataya sa Diyos. Pag ikaw nanampalataya sa Panginoon, pag ikaw ay na-bless ka ng Diyos, ang dapat yung kagalakan mo, walang kapantayan, wala pong kapalit yun.
at yung kagalakan mo ikay nananampalataya sa Panginoon at lalo nakakatanggap ka ng blessing about kay God, huwag mong paintulutan na kainin niya ng sanlibutan. Palitan ng sanlibutan yung puso mo, yung talagang kagalakan mo sa puso mo. Nagagala ka, ikay nakikinig ng salita ng Diyos. Nagagala ka, ikay nakakapag-share ng salita ng Diyos sa maraming tao. Hindi kailangan, hindi yan mapapantayan. Yung kagalakan na binigay sa atin ng Panginoon, sabi ng Panginoon, makinig ka, unawain mo ang pag-ibig ng Diyos. Sabi po sa Romans 3:23, Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang magalak dapat doon tayo. Imbis tayo papunta sa impyerno, papunta tayo ng impyerno. Hindi. Bagos tayo kinabagan at niyakap ka ng Panginoon para ikaw ay mabakuran ng dugo niya na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Lininis ka ng dugo niya para sa iyong kasalanan. Lininis yun. Binayaran niya. Pero bago sabi ng Panginoon, matuto tayong magpakumbaba. Hanapin mo ang Diyos, manusumpuan mo. Pag hindi mo hinanap ng Diyos, hinanap mo lang yung sa sanlibutan lang. Tuwang-tuwang ibig yan. Okay, so the verse, ay so na kung yan, sabi diyan, mga gawa. Gawa. 13. 12:13. Ano sabi niya sa Gawa 12:13? Pakibasa? At lumaganap ang salita ng Panginoon sa buong lupain, at ang mga alagad ay nangapuspos ng kagalakan at ng Espiritu Santo. Yun eh. Tingnan niyo po pag nasumpungan mo yung kagalakan, iba yung kagalakan sa mundo. Sa kaibigan mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, whatever na naman ang kagalakan yun. Pero iba yung kagalakan mo, yung pinuspos ka ng banal na Espiritu ng Diyos. Ang ibig sabihin, pag pinuspos ka ng banal na Espiritu ng Diyos, once ay kayo tumanggap sa Panginoon, buo yung pagtanggap mo sa Panginoon, talagang pagtanggap mo sa Diyos. Ang dapat nakakuha ka, kumbaga, hindi mo maintindihan, hindi ka mapakali. Kinakabahan, parang hindi mo alam kung anong mangyayari sa iyo. Ako, naalala ko yung pagtanggap ko sa Panginoon. Pagkatapos ko pagtanggap sa Panginoon, nagsunod ko sa water baptism. Ang kagalakan ko na nagbalik loob ako sa Diyos. Ang kagalakan ko na alis yung kasalanan ko sa harap ng Diyos. Ang kagalakan ko naging free. Naging free ako sa kasalanan. Bagos ginawa ko, imbis papunta ko, pero kinabagan ako ng Diyos para ako'y maligtas, para maging clear sa akin yung kaligtasan. Sabi ng Panginoon, sa pakikinig, lalong lalalim ang iyong pananampalataya sa Diyos. Dahil pag ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, pag ikaw nakikinig, tumatanim sa ating puso at isipan. At yun ang kailangan na makita ng tao kung anong pinapakinggan mo. At tandaan po natin, hindi ka maliligtas ng anuman na reliyon. Ang kaligtasan ay kay Kristo. Walang ibang tagapagligtas sa silong ng langit, sa kakiligtas ang iyong kailo, sa limiti ang Panginoon Hesus. Sabi ng Panginoon, lahat ng nabibigatan, lumapit sa akin at papahingin. Lahat ng nabibigatan. Lahat gusto mong i-comfort ka ng Panginoon. Alam niyo na kuha niyo, pag walang Panginoon sa iyo, hikaos ka sa buhay. Problemado ka. Kala mo parati kang inuutangan. Hindi ka maka-smile dahil para kang mayroong sa'yo nakababang masamang espiritu. O para kang nakapasan ka ng sobrang bigat na hindi mo mabitiwan yung bigat. Pero pag ikaw ay pag ang Panginoon naghari sa iyong puso, pinapasok mo niya sa puso. Sabi ng Panginoon, papasokin mo ko, kumakat ako sa iyong puso, papasokin mo ko, at maghari ako sa iyong puso, sa iyong buhay. Napakagaling sinabi ni Diyos, pangako ng Diyos, lahat na nabibigatan. Kung ikaw yung nabibigatan na, sobrang bigat ng katawan, sobrang bigat ng dala mo. Problema sa pamilya, problema sa asawa, problema sa anak, problema sa community, lahat ng problema. Kung ang problemang yan, ititiwala mo sa Diyos, ibabalik mo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung lumapit ka na ko, at papahingin mo. Kaya ngayon pa ito, anumang problema mo, anumang trial sa buhay mo, subukan mo lumapit sa Diyos. Kapatid, mga kapatid,
tandaan po natin, walang imposible sa Panginoon kung tayo mismo lalapit sa Kanya. Kaya, yun lang, yung problema mo, hindi, binigay lang sa iyo ng Panginoon. Titignan yung kung hanggang saan yung faith mo ng Diyos. Hanggang saan yung faith mo sa Panginoon. Pag maiksi yung pananampalataya mo, nawawala ka sa pananampalataya, back to basic. Anong ibig sabihin ng back to basic? Alalahanin mo kung paano ka kinabagan ng Diyos doon sa cross ng Kalbaryo. Mag-uumpisa ka sa kaligtasan. Romans 13:3, Romans 16:3, John 3:16, for God so loved the world that gave the only begotten Son, whosoever believed in Him should not perish but have everlasting life. Napakagandang pangako ng Diyos. Ang kaligtasan ay individual po. Napakaganda. Ang kailangan lang natin, yung pagtanggap mo sa Panginoon, nagagala ka. Masaya ka. Masaya ka naglilingkod sa Diyos. Masaya ka naglilinis ng simbahan. Masaya ka nagsishare ng Word of God. Kung anong binigay sa yung calling na binigay sa ng Diyos, ang dapat matuto kang makontento nyo kung ano nandoon na binigay sa ng Panginoon. Kailangan magpasalamat ka sa Panginoon na kay ginamit ng Diyos kung ano ang pinapagawa sa iyo. Kaya ngayon pa ito mga kapatid, tandaan natin, walang imposible sa Panginoon kung tayo mismo ay magiging pagpapahal tayo sa maraming tao at makakapagbahagi tayo ng salita ng Diyos. Hindi natin ipakilala yung reliyon natin. Wala naman maliligtas sa reliyon. Ang kaligtasan ay kay Kristo. Walang ibang tagapagligtas ang Panginoon Jesus. Yung napako sa cross, katatlong araw na matay, ay katatlong araw nilibing, nabuhay yun at katatlong araw nabuhay. Yung pagkabuhay na yun, yung nabuhay maguli, doon ang kagandahan, pag-asa yun sa mga taong nananampalataya kay Jesus Christ. Ang sabi sa John 14:6, ako ang daan at ang katotohanan ng buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ng Jesus Christ. Tandaan po natin, walang ibang tagapamagitan ang Panginoon Jesus. Hindi kung sino-sinong santo ang tagapamagitan, yun namatay sa cross at ikatatlong araw na buhay, yung umakyat sa langit. Yun ang pag-asa natin sa pangalawang buhay. Okay. So the verse. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy at masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Jesucristo na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig na bagamat ngayon ay hindi niyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan na kayo'y nagagalak na totoo na may galak na masayod at puspos na kaluwalhatian. 1 Pedro 1:7-8. Ganda. No, sinabi ng Panginoon sa 1 Pedro, naging nagagalak lalo siya. Ang kaligtasan na binigay sa iyo ng Diyos, ang dapat magalak ka dapat. Kung minsan, pag-araw na linggo, naantok ako, saka naman, boring pag pumunta ng pastor, boring. Nakakantok. Di ba? Pero pag roted ka ng salita ng Diyos, alam mo ang katotohanan, hindi mo makikita yung tinatawag na boring. Hindi mo makikita yung tinatamad ka. Bakit ka tinatamad? Ang nagkocontrol sa iyo, hindi ang Espiritu ng Diyos. Ang nagkocontrol sa iyo, yung flesh mo, kinakalibit ng David. Huwag kang makinig. Matulog ka. Alam mo ang ginagawa ng David? Pag-araw na linggo, ang ginagawa niya, maraming hadlang sa mga nanay at tatay. Bakit po? Pag nakita ng nanay at tatay, walang bigas, walang makain, walang problemado na. Matinding problema na. Hindi mo na ka mag-church. Pupunta muna ko doon sa para makapagtalo, para ka mayroong pambili ng bigas. Ano sabi ng Panginoon? Seek you first the kingdom of God. Maganda sinabi ng Panginoon. Seek you first. Ang dapat, una muna siya, bago muna ang iba. Kung anong pagkukulang, idadagdag na lang ng Panginoon. Ang kailangan lang natin dito, maging faithful tayo, yung pangako natin sa Diyos. Alam mo yung pangako mo, Lord, salamat sa kaligtasan. Maglilingkod ako sa inyo nung una pa lang.
Yung paano mo nakilala ang Diyos. Ngayon meron ka nagkaroon ka na ng kunting problema. Lord, saka muna ako. Diyan ka muna, Panginoon. Dito muna ako. Pero dito muna ako. Kailangan kong ganito ang gawin ko. Mayroong pagkakataon na kailangan gawin mo. Walang imposible sa Panginoon kung ikaw mismo ay mananatili sa Kanya. Napakalayo sinabi ng Diyos, humingi ka at bibigyan ka. Kumanto ka at bubuksan ka. Nagkakato ka nga. Nag-aalinlangan ka o makakato ka ba o hindi? Hihingi ka ba o hindi? Ibibigay sa akin. Ano ba yan? Ibibigay sa akin ni Lord. Hindi instant na ibibigay, instant ng Lord sa ibigay sa ipagat. Yung kaligtasan, binibigay sa iyo. Pero nakikita mo, pigil-restore ka ng Panginoon. Lahat ng Kristyano ay pigil-restore. Kahit na yung pastor na. Nakakagawa pa yun ng kasalanan. Pero natutuwa siya dahil siya na natutong mag-repent ng kasalanan ng sin na nagagawa niya. Kaya yun yung kagandahan sa atin ng mga Kristyano. Binigyan tayo ng pagkakataon na maging maayos, may pamuhay, ang pag-ibig ng Diyos. Pag sinabing may pamuhay ang pag-ibig ng Diyos, huwag mong kalimutan kung anong klase na binigay sa iyong pag-ibig. Tandaan po natin, walang imposible sa Panginoon. Pag tayo mismo ay magiging faithful, lalo sa Kanya. Tandaan natin, ako po, sabi ko nga po sa inyo, hindi ka maniligtas ng nanay mo. Hindi ka maniligtas ng tatay mo. Hindi ka maniligtas ng kapitbahay mo, ng lola mo. Ang kaligtasan, ikaw mismo, kung totoong tinanggap mo ng Jesus. Kapatid, ngayong umaga, magala ka dapat. Subukan mong lumapit sa Diyos. Subukan mong, Lord, help me. Patawanin mo sa pagkakasala. Kung ang pagkakasala ko, patawanin mo, Lord. Tinatanggap kita na personal ng kapagligtas. Nananampalataya ko na ikaw, anong bay ng ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Imbis ako ipako nyo doon sa krus, pero inako nyo na yung lahat ng kasalanan ko, binago nyo. Inako nyo doon sa krus ng Kalbaryo. Imbis ako ipako nyo doon. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa dugo nyo, po sa krus ng Kalbaryo. Para kami para matupad ang pag-ibig nyo sa akin. Mahal tayo ng Panginoon, kapatid. Subukan mo lumapit sa Kanya. Magala ka dapat pag kilala mo ng Diyos. Magala ka dapat na ikaw'y ginagamit ng Diyos. Magala ka dapat mayroon kang gagawin sa Panginoon. Yung gagawin mo sa Diyos, wag mong ipabukas, wag mong ipasusunaraw na lang kung ang sabi ko nga, ngayon mismo, now na, ngayon ang araw ng kaligtasan, magala ka dapat doon. Masayahan ka kung ano ang binigay sa iyong trabaho ng Diyos. At huwag mong babayaan yung trabaho binigay sa iyo na mawala yun. Marami kasi tumanggap lang ng trabaho after so many days, so many months, so many years na wala na. Tama? Binigyan ka ng trabaho ng Diyos. Binigyan ka ng trabaho ng Panginoon para magkaroon kang pamumuhay espiritual. Pero hindi mo nagampanan, meron kang problema sa Diyos. Tandaan natin, walang imposible sa Panginoon kung ikaw mismo ay mananatili sa Kanya. Dahil ang ating buhay, hiram sa Diyos. Sabi ko nga sa inyo, ang buhay natin hiram lang sa Panginoon. Pero huwag mong paintulutan, yung hiram mo lang na buhay, huwag mong paintulutan na mawala yun. Nandun yung faith mo, pairalin mo, exercise mo yung faith mo sa Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, walang imposible sa Diyos kung tayo ay mananatili sa Kanya. Okay, so the verse, last verse. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawari ang nangyayari sa inyo hindi karaniwang bagay, kundi kayo'y mga gala sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo upang sa pagpapahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga gala kayo ng malabis na gala. Tanda mo no, sinabi ng Panginoon, kahit kung dumadaan ka ng pagsubok, trial sa buhay, magala ka dapat doon, matuwa ka. Ay Lord, thank you Lord.
Nadaanan ko to. Imbis kayo dumaan. Dahil yung ginawa ng Panginoon Jesus dun sa krus ng Kalbaryo, persecutor, ng Panginoon, dinodoraan, sinisipa bago siya ipako sa krus. Lahat ng nasalita, ginawa sa kanya, hanggang tinusok niya siya, na maraming ginawa sa kanya. Pero bago sa nung sinabi ng Panginoon, hindi nila alam, Ama, ang kanilang ginagawa. Alam mo, kung hindi nangyayari yun, wala sanang kaligtasan, papunta sana tayo sa lahat sa impyerno. Yan kwento. Napakalayo sinabi ng Panginoon. Kailangan lang natin maging faithful lalo sa Diyos. Magalak tayo dapat. Tayo mismo ay ginamit ng Diyos. Alam mong gamitin ng Diyos yung hayop, yung baka, yung kalabaw, yung lahat. Ang gagamitin niya, yung kanyang anak. Yung binigyan karapatan na maging anak ng Diyos, binigyan karapatan niya siya na mag-preach ng kanyang gospel, ng kaligtasan. Ang maganda doon, matuto tayo na magpakumbaba sa harap ng Diyos. Magalag tayo mismo ay, habang tayo nagpapakumbaba, nagagalag tayo. Habang tayo inyari po sa magbalag, nagagalag tayo. Dahil bakit? Natupad ang nasa kasulatan. Lahat ng bagay dito sa mundo ito, kung ano man ginagawa mo, kailangan mo magpasalamat sa Diyos. Ano man nangyari sa iyong buhay, magpasalamat ka sa Panginoon. Ano man ang blessing sa iyong buhay, magpasalamat ka sa Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, unahin mo muna ang Panginoon, ang karaya ng Diyos, bago muna yung iba. Pag inuna mo ang Panginoon, sabi ni Lord, walang imposible sa Kanya. Lahat ibibigay pag tayo mismo ay mananatili sa kanyang kamay, hindi kailanman ikaw ay bibitiwan ng Diyos. Let's pray tayo. Father God, salamat sa iyong biyaya. Salamat Panginoon sa pagpapala mo, salamat sa kagalakan na kayo pinagpuro sa iyong pangalan. Lord, tulungan niyo po kami. Maunawaan po ng mga tao ang iyong salita. Lord, tulungan niyo po kami na ma-spread yung gospel niyo. Maraming tao maabot. Nag-imitin niyo po yung mga papalitan ng blessing, Panginoon, na magamit namin sa paglilingkod mo sa inyo. Salamat ulit sa oras ito. Salamat sa mga pribileyo na binigay sa amin. Ngayong umaga ito, kung malapit kami, lalo na Panginoon, ingatan niyo rin po ang mga bawat isang nakikinig sa amin, sa aming live streaming, sa Zoom meeting, sa Zoom namin, sa Zoom ng panambahan. Lord, ingatan niyo po sila, pagpalayan sila. Hinihingi po ang gabay mo sa Panginoon. Okay, isang